What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento sa Ichikawa High School sa isang maliit na bayan sa Japan. Ang mga senior na estudyante ay nasa silid-aralan at tinatanggap ang kanilang mga pinakahuling resulta ng pagsusulit. Isa sa mga estudyante ay si Miyamoto Asoka, isang palakaibigang ngulit mahina sa akademya. Kahit na ang pagsusulit ay ang pinakamadali sa lahat hanggang ngayon, wala siyang ni isang tamang sagot at nakakuha siya ng 0. Tinitingnan ng kanyang nobyong si Yoshida ang mas positibong panig. Sinasabi na ang 0 ang maswerteng numero ni Asoka. Pinagalitan sila ng guro na nagsabing kung hindi magsisimulang mag-aral si Asoka, magiging madilim ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos nito, oras na para sa isa pang pagsusulit sa kasaysayan na kinatatakutan ni Asoka. Ang unang tanong ay humihiling na pangalanan ang isang monumento na kilala sa pagtupad ng mga kahilingan kapag inialayan. Hindi niya alam ang sagot, ngulit sa halip na iwanang blanko ang sagot, isinulat niya ang pangalan ng isang random na lugar na tinawag na Gachimo. Sa sandaling maisulat niya ito sa papel, may matingkad na liwanag na makikita sa labas ng bintana. Sa isang bahagi ng lungsod, biglang nabuo ang isang kakaibang landas na parang gubat. Kinabukasan, papunta sa paaralan sina Asoka at Yoshida nang madaanan nila ang landas na iyon. Hindi nila matandaan na naroon ito dati kaya't nauusisa sila. Dahil sa matinding kuryosidad, nagpasya ang magkasantahan na tuklasin ito. Pagkalipas ng 1 minutong paglalakad, nakakita sila ng isang dambana na hindi nila kayang bigkasin ang pangalan. Naghagis si Asoka ng barya at humiling na makakuha siya ng 100 sa susunod niyang pagsusulit. Pagkatapos nito, bumalik sila sa paaralan nang hindi masyadong iniisip ang kanilang natuklasan. Dumating ang resulta ng naunang pagsusulit at si Asoka ay nakakuha lamang ng 5 sa 100. Inis siya sa sarili dahil naniwala pa siya sa kapangyarihan ng dambana. Sa araw na iyon, may isa na namang pagsusulit ang klase tungkol sa pandaigdigang politika. Ang unang tanong ay humihingi ng pangalan ng kasalukuyang punong pinuno ng Japan. Walang ideya si Asoka, ngunit sa halip na iwanang blanko ang papel, isinulat niya ang pangalan ni Yoshida. Hindi rin niya alam ang mga kasunod na sagot, kaya sa halip ay natulog na lamang siya. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Asoka at Yoshida sa bahay niya upang magpalipas ng oras. Pagpasok pa lamang nila, narinig na nila ang ingay ng pag-aaway ng kanilang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang salesman na malapit ng mawalan ng trabaho, samantalang ang kanyang ina ay may relasyon sa isang mas batang lalaki. Pinakiusapan ni Asoka si Yoshida na huwag na lamang pansinin ang mga ito at dinala siya sa kanyang silid. Sa daan, napansin ni Yoshida ang mga walang lamang plato at mangkok sa labas ng isang pintuan. Lumalabas na may kambal na kapatid na lalaki si Asoka na namangalang Keisuke. Siya ay palaging pinakamagaling sa pag-aaral mula pa noong elementary. Hindi siya nakaranas ng hindi perpektong marka sa bawat pagsusulit, hanggang sa isang araw na bumagsak siya sa entrance exam ng high school. Dahil kilala siyang pinakamahusay na estudyante, labis itong nakaapekto sa kanya. Simula noon, ikinulong niya na ang kanyang sarili sa kanyang silid. Hindi na siya nakikipag-usap kanino man at palaging nasa computer, naglalaro ng mga video games. Tipo ko yan, biro ni Asoka habang nalulungkot matapos ikwento sa kanya tungkol sa kanyang kapatid. Para pasayahin siya, pumunta si Yoshida sa supermarket upang bumili ng makakain nila. Sa ibang lugar, ang kanilang guro ay nagmamarka ng mga test paper. Bigla na lamang nagsimulang magliwanag ang dambana, pati na rin ang salamin ng guro. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Asoka si Yoshida at tinanong kung bakit siya nagtatagal. Sinabi ni Yoshida na sobrang abusado siya at hindi na sila makakapag-hangout ngayong araw. Kaagad pagkatapos ng tawag, nakatanggap si Asoka ng mensahe mula sa kaklase niya na sinasabing nasa malaking problema si Yoshida. Napag-alaman na siya pala ay napiling punong pinuno ng Japan. Kumakalat sa social media ang mga panayam at kuha niya habang nagpo-post bilang punong pinuno. Kinabukasan, pumasok si Asoka sa paaralan na litong-lito pa rin kung paano naging punong pinuno ang kanyang nobyo na nagpunta lamang sana sa grocery. Kung tutusin, may mga nahahalal na mas kakaiba pa.
Kumakalat din ang balita tungkol sa pagwawala ng mga presidente ng iba't ibang bansa. Dumating ang guro na may dalang mga test paper at ibinigay kay Asuka ang kanya na may malaking ngiti sa mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha siya ng perpektong marka kahit halos walang laman ang papel niya. Nang sinuri niya ng mabuti, napagtanto niyang naging punong-pinuno si Yoshida dahil isinulat niya ito sa test paper. Gayon din, nawawala ang mga presidente ng ibang bansa dahil iniwan niyang blanko ang ibang tanong. Tinupad ng dambana ang kanyang kahilingan ngunit sa paraang hindi niya inaasahan. Ngayon, magbabago ang mundo ayon sa kanyang mga sagot upang makuha niya ang perpektong marka. Upang itumama ang kanyang pagkakamali, ginugal niya lahat ng tamang sagot at isinulat ito sa test paper. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at natanggal si Yoshida sa trabaho sa unang araw pa lamang. Natagpuan din agad ang mga presidente mula sa iba't ibang panig ng mundo at bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos nito, oras na para sa susunod na pagsusulit. Sa pagkakataong ito, hindi na kinakabahan si Asuka dahil wala namang malaking mababago kung magkamali siya sa isang math test. Pagkatapos ng klase, muling nakipagkita si Yoshida kay Asuka at ikinwento kung paano siya natanggal sa trabaho. Pinakalma siya ni Asuka bago isabi ang totoo tungkol sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Hindi siya naniwala ni Yoshida at hiniling na magsulat siya ng isang bagay bilang patunay. Ngunit bago pa niya magawa ito, nagsimulang umaga ang isang tore sa gitna ng lungsod. Ito ay dahil sa isang pagkakamali na ginawa niya sa math test. Agad na tumakbo ang magkasantahan sa silid ng guro at itinama ang pagkakamali na nagbalik sa tore sa dati niyang anyok. Kahit ang mga eksperto sa telebisyon ay hindi maipaliwanag kung ano ang sanhi ng pag-aga ng gusali. Pauwi na sina Asuka at Yoshida nang puntahan nila ang lugar kung saan naroon dati ang dambana, mulit tuluyan na itong naglahas. Dahil hindi nila matandaan ang pangalan nito, wala silang paraan hanapin ito muli. Ngayon, ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay ang mag-aral ng mabuti si Asuka at masagot ng tama lahat ng tanong. Determinado siyang gawin ang kanyang makakaya kaya't umupo siya para mag-aral naong gabing iyon. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay natulog na siya. Sa sumunod na eksena, makikita sina Asuka at Yoshida sa labas ng silid ng guro, matyagang naghihintay na markahan nito ang pinakahuling mga pagsusulit. Gaya ng inaasahan, nakakuha si Asuka ng perpektong marka, ngunit umaasa siyang wala siyang malaking mababagong mangyayari sa mundo. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ama na puno ng kasabikan matapos magawa ang pinakamalaking benta ng buong karera niya. Hindi alam ni Asuka na naisulat niya sa huling pagsusulit na ang tubig sa gripo ang pinakamahalagang pinagmumulan ng enerhiya. Dahil dito, mas maraming tao ang bumili ng mga water purifier at bilang resulta, kumita ng malaki ang kanyang ama. Sandali siyang nataranta ngunit nang makita niyang masaya ang kanyang ama, nagpasya siyang panatilihin muna ang mundo sa kalagayan nito. Makalipas ang araw na iyon, iniulat sa balita ang sunod-sunod na kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa tubig. Nang magsimulang lumala ang sitwasyon, mabilis na itinama ni Asuka ang answer sheet at ibinalik sa normal ang mundo. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lutasin ang mga problema sa pagsasama ng kanyang mga magulang. Sa susunod na pagsusulit, tinanong siya kung sino ang astronaut na malapit ng maglakbay sa kalawakan sa loob ng mahabang panahon. Isinulat niya ang pangalan ng nobyo ng kanyang ina at kinabukasan ay ipinadala ito sa kalawakan. Dahil dito, hiniwalayan nito ang kanyang ina. Pagkatapos ng pag-alis nito, nagsimulang mag-focus ang kanyang ina sa pamilya at sa kanyang asawa. Hindi na maaaring maging mas maganda pa ang buhay ni Asuka. Ang taning natitira na lamang niyang tutulungan ay ang kanyang kambal na kapatid na si Keisuke. Sa susunod na pagsusulit, isinulat niya na lalabas ang kanyang kapatid at babatiin ang lahat ng magandang umaga. Isang kakaibang sagot yon. Ano nga ba ang tanong? Gayunpaman, hindi gumana ang plano tulad ng kanyang inaasahan dahil sa halip na si Keisuke ang lumabas, ang kanilang ama ang biglang pumasok sa kanyang silid at pinilit siyang lumabas. Nagdulot ito ng matinding pagtatalo sa pamilya. Nabunyag na muli na namang binantaan ang kanilang ama na tanggalin sa trabaho at nagsimula na namang mag-text ang kanilang ina sa ibang mga lalaki. Doon tuluyang naunawaan ni Asuka na pansamantala lamang ang paglutas ng kanyang mga problema gamit ang kapangyarihan. Nagsimula siyang gumawa ng tunay na pagsisikap upang kausapin ang kanyang kapatid.
Dahil nananatili pa ring henyo sa akademya si Keisuke, umuupo si Asuka sa labas ng kanyang pintuan at nag-aaral ng malakas araw-araw. Marami siyang nagagawang pagkakamali na ikinainis ni Keisuke, ngulit ilang araw muna niya itong hindi itinutuwid. Isang araw, sinubukan niyang ilagtawan ng isang problemang pang-matematika dahil masyado itong mahirap. Para sa unang pagkakataon, nagsalita si Keisuke at tinuruan siya kung paano ito lutasin. Dahil sa gabay ng kanyang kapatid, mas nagsumikap pang mag-aral si Asuka kahit nasa likod pa rin ng saradong pinto lamang sila nag-uusap. Kalaunan, nagsimulang magbasa ang kanilang ama ng mga aklat para sa mga salesman at mas nagsikap pa sa kanyang trabaho. Binura rin ng kanilang ina lahat ng numero ng kanyang mga dating kasintahan sa kanyang telepono at nagtuon ng pansin sa kanyang pamilya. Bakit niya ginawa yon? Sino ang nakakaalam? Pagkalipas ng isang linggo, nakakuha si Asuka ng perpektong marka sa isang pagsusulit nang walang tulong ng kahit sino. Tumakbo siya kay Keisuke upang ibalita ang magandang balita, ngulit kahit noon ay tumanggi pa rin itong buksan ng pinto. Kinaumagahan, nag-aalmusal sina Asuka at ang kanyang mga magulang sa hapagkainan. Laking gulat nila nang bumaba si Keisuke at batiin sila. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang ama dahil sa pagsuko niya noon at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya mula ngayon. Isang araw, habang papunta sa paaralan, nakita ni Asuka at Yoshida ang unang test paper sa loob niyang bag ni Asuka. Pinunit niya ito dahil 5 lamang ang nakuha niya sa 100. Pinagdikit-dikit niya ang mga piraso at biglang nabuo ang daanan patungo sa dambana. Noon lamang niya napansin na sa pinakaunang sagot ay nagsulat siya tungkol sa isang dambanang tumutupad ng kahilingan na pinangalan ng Gachimo. Dahil doon, maaring nagpakita ang dambana. Agad na nagtungo ang magkasintahan sa dambana at nakiusap na baligtarin ang kahilingan at ibalik ang mundo sa normal. Winantay nilang mangyari ang kahilingan, ngunit nabigo sila ng walang magbago. Sa paaralan, muling nagbigay ang kanyang guro ng pagsusulit sa pagkakataong ito tungkol sa heograpiya ng mundo at populasyon. Bigla namang naalala ni Asuka na tinupad lamang ng dambana ang kanyang kahilingan dahil naghandog siya ng barya. Ibig sabihin, upang baliktarin ang kahilingan, kailangan niyang bawiin ang baryang iyon. Mabilis niyang tinapos ang pagsusulit at nagmadaling bumalik upang kunin ito. Ngulit ang barya ay nasa loob ng isang nakakandadong baul. Gumamit siya ng patwik upang subukang makuha at halos magtagumpay na. Sa ibang lugar naman, nag-uusap sina Keisuke at ang kanilang mga magulang tungkol sa kinabukasan ni Keisuke. Masaya si Keisuke na tuluyang niya nang nalampasan ang kanyang pag-ursong at nasasabik sa buhay na naghihintay sa kanya. Humihingi rin ng paumanhin ng kanyang ina dahil sa sobrang pag-aalala na naidulot niya sa kanyang asawa. Wakas ng salati, nalutas ng pamilya ang kanilang hindi nauunawaan sa isang upuan. Sa kabilang danda, makikita ang guro ni Asuka na nagmamarka ng pinakahuling pagsusulit. Nang dumating siya sa papel ni Asuka, nakakuha ito ng 100 gaya ng dati. Sa parehong sandali, aksidenteng nahulog ni Asuka ang barya pabalik sa baul. Bigla, nagliwanag ang barya at tinamaan si Asuka ng maliwanag na liwanag. Makalipas ilang segundo, wala ng tao sa harap ng dambana. Sa katotohanan, ang buong lungsod, bansa at maging ang mundo ay naging walang laman. Para bang naglaho ang lahat ng tao sa isang iglap. Sa huling eksena, makikita na hindi nasagot ni Asuka ang huling tanong sa pinakahuling pagsusulit. Ang tanong ay kung ano ang kasalukuyang populasyon ng mundo. Dahil iniwan itong blanko ni Asuka, tumigil sa pag-i-exist ang sangkatauhan. Mag-subscribe para sa mas maraming ganitong video, i-on ang notifications at mag-like upang makatulong sa channel. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!